Totoo at nangyayari na noon hanggang ngayon. Kung walang kurap, walang mahirap. Yan ho ang buhay na katotohanan. Noong araw po ay yan ang pinaglalaban ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero pinagtatawanan lang, binabaliwala, kung ano-ano mga paratang pa ang ginawa ng iba. Pero ngayon ang pumutok na ang laganap pala at matinding graft in corruption. Pagpaparti-parti ng mga kawatan, ng mga politiko, district engineer at kontraktor sa pera ng bayan. Kaya tayo ay mahirap dahil merong korupsyon. Kung walang korupsyon, walang mahirap. Kung walang korupsyon, matino ang flood control project. Kung walang korupsyon, matino ang ating mga highway, ang mga project, infrastruktura ng pamahalaan, at iba pa. At wala rin mahirap. Kakaunti ang mahirap kung walang korap. So yan po yung malinaw na malinaw. Yung sinasabi ng dating Pangulong Aquino, hindi lang sinundan, ginawa yan, ang kampanyang yan, ng 6 na taon ng dating administrasyon. Pero pagpasok ng Duterte administration, binago. Walang ganyang slogan or mga patakaran. Kung walang kurap, walang mahirap. Na baliwala. Kaya naging kurap. Ngayon, pagpasok ng Marcos administration, after 2.5 years, na-discovery ng Pangulo. Kaya mahirap ang tao. Kaya binabaha ang mga Pilipino. Kaya nasira ang ari-arian, lumubog na sasakyan at mga bahay, Luzon, Visayas, Mindanao, including Metro Manila. Dahil may korupsyon. Dahil may kurap. At yun ang nagpapahirap sa ating bayan. Yan ang totoo. Kaya tama lang, matapos ma-discover na dekada na ang kalokohan ng mga abusado sa ating bansa, dapat talagang silang ipakulong, makulong, kumpiskahin ang mga ari-arian. Basta sangkot sila, nasa gobyerno o pribadong sektor, lalo na mga kontraktor. At ang pinakamagandang gawin ng lahat ng Pilipino, matuto na sana. Kayong mga butante, kaya ho ang may korupsyon sa bansa, mali yung binoboto nyo eh. Hindi ako nagkulang at ang aking mga channel, kahit na noon pa, lagi kong sinasabi, ang pag-asa ng bayan ay magmumula sa mga butanteng Pilipino. Pag ang mga butante ay nakukuha sa pera, pasintabi na. Nakukuha sa pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, magaling magsalita, guwapo, magaling, artista, maganda, guwapo, patay kang bata ka. Lahat ng qualification wala. Pero binoto nyo, ano mangyayari sa bayan natin? Ilang artista ng politiko ang nakulong at kinakasuhan. Si Bong Revilla nga, paulit-ulit ng kinakasuhan, di nagbago. Si Estrada, ganun din. Ano nangyayari sa bayan natin? At yung iba pa. Kaya ako pinangalanan, totoo na mga under investigation sila, kakasuhan talaga sila eh. Yan ang kailangan natin magbago. From local to national government, from local to national position, every election, matuto na ang mga botante. Kayo ang nagkamali, kayo ang sinadya nyong mali ang ibinoto nyo, kaya kayo naghihirap. Kung walang korupsyon, walang mahirap. Kung tama ang ibinoto, walang maghihirap. Yun ang tingin ko. Kung tama ang pinili natin sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan, walang mahirap. So dahil mahirap tayo, naghihirap ang iba, dahil mali na yung ibinoto nyo, dahil nga kurap. Yung babalik at babalik tayo na sa bandang huli, laging kawawa ang mahirap. Kaya yung isa kong pinakamalaking problema pa naman sa mga politiko ngayon, hindi ko nila lahat, pero mukhang mas marami. Walang delikadesa. Sinabi ng Pangulong, mahiya naman kayo, nagpalakpakan pa eh. Standing ovation pa eh. Yung pala sila na nga yung sinabi ng Pangulo. Mahiya naman kayo kasi identify, may pangalan na si Pangulong Marcos, meron ng hawak siyang record kung sinong congressman, kontraktor at senador na sangkot sa bilyon-bilyong korupsyon o trilyon.
Tapos nagpalakpakan pa. Nung sabihing mahiya naman kayo, isa sa publiko ko ang listahan, paimbestigahan, kakasuhan at dapat makuling. Palakpakan pa kayo. Yung pala talagang kayo yun. Ayun ay mabigat. Korap na, wala pang delikadesa. Kawawa si Juan de la Cruz. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Yan ang nangyayari. Matindi. Ano po inyong masasabi dyan? At siyempre ito pong galaw ng law enforcement agency na. Especially Department of Justice, under niyang NBI, Department of Interior and Local Government, under nitong kapulisan, na siyang inatasan ng Sandigang Bayan, ipatupad ang warrant of arrest. So yung red notice, paghingi ng tulong sa Interpol, okay? Paghuli, pagpapatupad ng warrant of arrest sa abroad kung saan man nagtatago ang mga kinasuhan sa kaso ng korupsyon ay nangyayari na. Laban kay Saldico at yung iba pang posibleng nagtago na. Kasi lumalabas po dahil wala pa naman silang kaso, before, under investigation pa lang, ang dami pong tumakas. Ang dami pong nag-abroad, hindi na bumalik. May kamag-anak doon, tumira na doon. Nagbakasyon doon, hindi na bumalik. Lalo't alam nila, kakasuhan sila. Alam nila kung ano ang totoo. Na sila sangkot o hindi sa korupsyon, alam nila ang totoo. Ang umalis ng bansa, ayaw bumalik ng bansa, ang dating sa publiko, guilty. Ang dating sa publiko, nagtatago. Ang dating sa publiko, may kasalanan. Kaya ayaw bumalik ng bansa. At kaya intentional na umalis at magtago sa ibayong dagat. Pero hindi kayo magtatagumpay ng matagalang panahon. Nandyan ang Interpol. Nandyan ang pagkansela ng pasaporte. Hindi pananakot ito. Yan ang magagawang legal ng administrasyon under President Marcos. Gumalaw ang DOJ, gumalaw ang DLG, gumalaw ang Department of Foreign Affairs sa dalawang isok. Koneksyon sa Interpol, pagkansela ng pasaporte para maging illegal ang mga Pilipinong may warrant of arrest at may kaso dito, tinakasan, nagtago at nandyan sa ibayong dagat. Kaya kayo mga Pilipinong nandyan, mayroon kayong malaking may tutulong. Ituro nyo, huwag nyong tangkilikin kahit na kaibigan pa ninyo. Kung yan ay may kaso dahil sa korupsyon, hindi pa naman siya guilty, dapat sabihan nyo umuwi, harapin ang pananagutan sa Philippine law at pananagutan sa mamamayang Pilipinong may-ari ng pera na pinag-uusapang nawala sa panahong mahaba-haba na, dekada na, ang kanilang pang-aabuso sa kapangyarihan na puno ng salok. Kinakalos na ng Marcos administration na suportahan at suportado naman ng mamamayang Pilipino. Please like and share po ng ating mga topic dito para ho lalong makarating ang tamang impormasyon sa inyo. Sakripisyo lang ito. Walang nagutos. Hindi tayo nagpapautos kanina man. Pinanindigan lang natin ang tama at ating obligasyon.